Sila ay umano talaga sa pagsubok, no? Pero tingnan nyo gaano kabuti ang Panginoon. No? Bago mag Thanksgiving Day ay nariyan na ulit at malakas dahil nariyan ang Panginoon na talagang nagpo-protect sa atin. So pakinggan muna natin yung pasasalamat, testimony, Brother Noe, Sister Marites sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi hindi natin alam kung ano talagang di ba? Story. Bali, naalala. Gumagawa ng paraan sa talagang mga kailangan ka. Prayer lang talaga ang kailangan. Hindi ko alam kung saan galing itong mga blessing. So, sa awa ng Diyos, yung unang ospital natin, nakapag-provide tayo ng pera, lumagpas pa nga nakapag-refund pa ako ng 6,000. Sabi ko, grabe talaga si Lord. Sa lahat ng mga pangailangan mo talaga, nandiyan talaga palagi siya. Tapos yun, sabi ng ospital, paano yan, Mr. Villaflor, hindi namin kaya hindi namin kaya sa operahan dito. Kasi yung unang plano talaga niya, butasan yung niya sa lalamunan. Sabi ko, wag naman, kawawa naman yung asawa ko. Tapos sabi sa akin, sige, kung pili ka ng dalawang ospital, doon nga, sa isang sa Quezon City, tapos dito sa Caloocan. Pag dito daw sa Caloocan kasi, ang chance lang niya is 10%. Pero pag doon siya sa Quezon City, sa Lang Center, 80% ang chance niya mabuhay. Tapos ang problema ko doon, medyo mahal. So sabi ko, Lord, alam ko naman na mayaman ka, Lord.
magagawa mo ng paraan lahat ng bagay na to. Kaya yun, pumayag na rin ako sa transfer namin siya sa Lang Center. Tapos pagdating doon, hinahanap niya ako kasi nasanay sa katabi niya ako lagi. Panibagong muling dago ko rin doon sa amin, nagsisurulit siya doon. Buti na ano siya ng mga doktor na turo ka ng pangpakalma. Talaga, grabe talaga si Lord. Nakita mo yung pagkakataon na tinubuhan siya. Yung tubo pala nilagay sa kanya, hindi umabot doon sa airways niya. So, napakalaki talaga ang milagro ang ginawa ng Diyos. Kasi yung pagkakataon na nilagay sa tubo, hindi umabot doon sa kanyang airways. Sabi ng doktor sa akin, Mr. Villaflor, kailangan mo itong pirmahan. Kailangan na natin siyang lagyan ng stent. Kasi delikado, hindi umabot yung tubo eh. Baga sa 10% na lang yung pagkakataon. Sabi ko, sige, kung ano yung nararapat, at alam ko naman si Lord, hindi naman yung pababayaan. Ayun, within, pakapirma ko, salang agad siya doon sa ICU. Tapos sabi nung private nurse niya sa akin, Sir, yung asawa mo, tagumpay yung yung operasyon, yung surgery. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Grabe talaga yung ginawa ng Panginoon sa aming buhay. Sabi ko, nanalangin talaga ako ng gusto. Sabi ko, Lord, baka naman bigyan mo pa ng chance yung asawa ko. Madagdagan pa ba na makasama ko kasi nawala na nga yung anak namin. So sabi ko, paano naman ako? Kung kaya siguro, dinilig ng Panginoon. So, dinilig talaga ng Panginoon. Salamat sa mga prayer niyo mga kapatid. Dahil pinakamalaki talaga ang tagumpay na to, hindi lang para sa amin, kundi para sa ating lahat. Lahat ng mga natin na pagsakripisyo, prayer, mga financial, salamat talaga sa inyo mga kapatid. Salamat sa Panginoon, hindi kami pinabayaan. At sabi ng doktor sa amin, pwede na kayong lumabas. Di ba? Napakabuti talaga ng Panginoon sa aming buhay. At sa atin sa lahat, kung hindi dahil sa inyo, di ba? Ang mga prayer nyo, sakripisyo. Kasi ang natutunan ko talaga dito sa BACMI mga kapatid, hindi ka lang basta dito, basta lang membro, kundi pamilya ka dito sa BACMI. Kaya ako, masasabi ko, habang buhay ako sa BACMI. Yun lang, maraming salamat. Ibalik ko na sa Panginoon ang pasalamat at glory to God. Hallelujah, salamat sa Panginoon. So talagang napakabuti ng Diyos sa buhay natin mga kapatid, no? Talaga nung pumunta kami doon sa ospital, kita namin si Sister Marites talaga. Unang kita ko sa kanya noon, nasyak ako. Sabi ko parang kailan lang malakas to bakit ganon ngayon hindi na makahinga. Naka-oxygen na, hirap huminga, aligaga. Sabi ko, Lord. Pero sabi ko, Lord, kung may plano ka pa sa buhay niya, dadagdagan mo pa ito. No? Pagagalingin mo siya. At totoo nga po mga kapatid na si Lord ay may plano pa sa buhay niya. Kaya ngayon narito siya sa harapan natin. No? Kaya napakabuti ng Diyos. Hallelujah. There's power in the name of Jesus. Hallelujah. Handa na ba tayong makinig na salita ng Panginoon? By the way, prinobay din ng Panginoon yung pangangailangan niya. Ang laki ng bill nila sa ospital. Hallelujah. Pero tinugon ng Panginoon. Kaya nga ngayon nakalabas sila. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. God is good. All the time. Buksan natin ang ating mga Biblia. Sa Colossians 3 verse 17. Praise the Lord. Colossians 3:17. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Gawin ninyo ang lahat sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. John 14, 13 to 14. John 14, 13 to 14. At susunod natin yung John 16, verse 23. John 14, 13 to 14. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ay gagawin ko
upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo, verse 14, ng anuman sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ito ay aking gagawin. Hallelujah. John 16 verse 23. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking, pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon, pamagatan nating power in the name of Jesus. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sa mundo, sa buhay na ito, may mga title na meron ding kapangyarihan. Di ba? Halimbawa, kung ikaw ay judge, makapangyarihan ka. Di ba? Meron kang, pag nasa korte ka, ikaw talaga ang ginagalang, may authority. Kung ikaw ay isang judge o ikaw ay isang huwes sa isang husgado, makapangyarihan yung dinadala mong authority, pangalan. Kung ikaw ay isang politiko, opisyal sa gobyerno, yung pangalan mo, makapangyarihan din. Kung ikaw ay mayor, kung ikaw ay congressman, makapangyarihan yung mga pangalan na yan. Flood control, makapangyarihan yan. Mga senador, at lalong-lalo na kung ikaw ay presidente. Kung ikaw ay hari, ganun din, makapangyarihan din ang iyong pangalan kapag ikaw ay hari. Kung ikaw ay bilyonaryo, makapangyarihan din. Sa mundo, kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay naging bayani, kilala ka, hinahangaan ang iyong pangalan, ngunit may pangalan na higit kaysa lahat ng pangalan. Walang iba kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Walang ibang pangalan na may eternal authority, unmatched power, unstoppable victory. Pag nabanggit yung pangalan ni Jesus, talagang hindi mapigil na tagumpayan. No? There's power. Sabi ko nga, nakita ko si Sister Marites noon. Sabi ko, Lord, talagang medyo masama ang lagay. Sabi nga. Pero saan tayo kumapit? Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. There's power in the name of Jesus. There's miracle in the name of Jesus. Kaya nga sa Biblia, sa Acts chapter 3, verse 1, kung magbabasahin natin ito, ang kwentong nangyari dito. Acts o Gawa chapter 3, verse 11 o verse 12 rather. Verse 12. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, Acts 3 verse 1. Acts 3 verse 1 muna pala. Minsan, nagpunta sila Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon, noon ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo. Mula pa nang ito'y isilang. Yeah. So nakita natin dito sa kwento, nung sila ay pupunta sa temple, may nasalubong sila na lumpo. At sabi ng Bible, ito'y lumpo na mula pa pagkabata. Ibig sabihin, kilalang kilala siya ng lahat ng mga naron. Yung mga laging nagpupunta sa templo, sumasamba, nadadaanan siya ng lahat ng tao. Kilala nila yung taong yun.
dinala ito sa templo araw-araw o dinadala ito sa templo araw-araw upang manlimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Verse 4, tiningnan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila. Sa pag-asang siya'y lilimusan, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak, wala o ginto, ngunit kung anong mayroon ako, siyang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Sa pangalan ni Jesus. Hinawakan niya ang kamay ng lumpo o hinawakan niya sa kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglakad, lumundag, nagpuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing, dating nakaupong nang namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari. May nanglilimos, akala niya, bibigyan lang siya ng konting bariya. Pero higit pa sa bariya ang kanyang natanggap. Dahil sa pangalan, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, hindi lamang bariya ang kanyang nalimos, kung hindi sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng pangalan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus, siya'y nakalakad at tumalon at nagpuri. Hallelujah! Sa ating Panginoon. Ito yung mga madalas nating makikita, no, ng mga himala na ginawa ng mga apostol sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Lumpo na mula pagkabata. Hindi na naranasan kung paano lumakad. Ngunit nung nakatagpo niya at narinig niya ang pangalan ni Jesus, siya'y lumaya mula sa kaapihan ng kanyang kapansanan at nagkaroon ng panibagong buhay. May pagbabago sa pangalan ni Jesus. Tignan niyo yung power. Hindi basta-basta yan. Si Jesus na ating sinasamba, si Jesus na ating pinaglilingkuran, hindi yan simple lamang na pangalan. Ha? Kaya minsan, di ba, parang kaya hindi dapat natin ginagamit yung pangalan ni Jesus sa mga walang kabuluhan. Di ba? Kami ba pag nadudulas, ay, Jesus, Maria Joseph. Di ba? Ginagawang expression. O kaya, binabanggit sa mga walang kabuluhan, hindi, banal ang pangalan ni Jesus, makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Patuloy tayo, talon tayo sa verse 12. Acts 3 pa rin, verse 12. So sa verse 10, nagtaka yung mga tao, ano kaya nangyari doon? Ba't nakalakad yun? Sabi naman sa verse 12, nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya sa mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan, tinitigtigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan? O kabanalan? Di ba? Namangha yung mga tao kay Pedro. Na-amaze. Pero sabi ni Peter, ba't kayo nakatingin sa amin? Akala nyo ba kami ang nagpagaling? Akala nyo ba dahil banal kami ang nagpalakad sa Kanya? Nagpatayo sa Kanya? Nagpatakbo sa Kanya? Nagpagaling? Verse 13, niluwalhati ng Diyos ang ating ninunong si Abraham, Isaac at Jacob. Lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayon ipinasya
na ninyo na palayain siya. Ipinasya na nito na palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Si Barabas. Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay, ngunit siya'y muling nabuhay o binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. So yung kapangyarihan ni Jesus, nag-pray, si Peter, kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon at gumaling sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus ang may sakit. Ang mga pastor din nagpipray, pero hindi kami ang nagpapagaling kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya, madaming tao ang namangha, madaming tao ang nanampalataya kay Jesus nung makita nila ang himala na ginawa nila Pedro nung pagkakataon na ito. Maraming usap-usapan, maraming mga naging sympathizer, sumusunod, nakikinig ng salita ng Panginoon dahil nakita nila yung power ni Jesus. Nakita nila yung power ni Jesus. Kaya nga, pagdating sa Acts verse 19, pagdating sa Kaya pagdating dito mga kapatid, sa verse 14 o verse 13, talon tayo, Acts 3 verse 13, sabi ng Biblia, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni Pedro at ni Juan. Maraming tao ang sumusunod sa kanila dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Nagpagaling sila, nangaral sila. Ngayon, naalarma ang mga punong mga high priest at that time. Sabi nila, parang kumukunti na ang mga naniniwala sa atin . Dahil doon na naniniwala kila Pedro at Juan. Kaya anong ginawa nila? Anong ginawa ng kapulungan ng mga Hudyo? Verse 13, nagpakita ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan, lalo nang nalaman nilang ang karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Kita niyo? Napatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil sa kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi nila Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kita nyo? Sanay kasi sila doon na paratangan yung mga tao, siraan. Pero dahil nandun yung testimony, nandoon yung taong pinagaling, hindi nila masiraan yung dalawa. Si Pedro at Juan. Kasi kilalang kilala to sa buong syudad na yung taong yon lumpo mula pagkabata. Pero dahil pinag-pray, dahil kumilos ang makapangyarihang pangalan ni Jesus, nakatayo, kasama na nila Pedro. Kaya yung mga tao, yung mga gustong mang-bash, hindi makaporma. Sabi ng verse 15, kaya't ang dalawa ay pinalabas muna sa kapulungan. Nag-meeting kasi sila. Ano ang gagawin natin? Sabi nung grupo ng mga leaders, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag sa buong Israel o Jerusalem na sila'y isang pambihirang himala
ang naganap sa pamamagitan nila. At hindi natin ito makakaila. Verse 17, upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man. Anong pinipigil nila? Huwag nang magsalita kanino man sa pangalan ni Jesus. So dahil alam nilang hindi nila mapigil ang himala kapag narinig ng tao ang pangalan ni Jesus, nagkakaroon ng himala. Either manampalataya ang tao or gumaling ang karamdaman. Hindi nila kayang pigilan ng himala. Kaya anong gusto nila? Anong ginawa nila? Anong tinatry nilang pigilan? Pinipigilan nila ang pagsasalita patungkol sa pangalan ni Jesucristo. Yung power ng name, pinipigil nila. Kasi pag napigilan mong kumalat ang pangalan ni Jesus, tsak na mapipigilan mo ang himala. At akala nila mapipigilan nila ang mga tao na magkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Kaya muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihan, huwag nang magsalita o magturo pa muli sa pangalan ni Jesus. Pinigil nila. Sabi na, hindi natin mapipigil yung miracle. Paano natin mapipigil? Ipatigil natin na ipangaral ang salita ng Panginoon. Kaya yun ang pinipigil ngayon ng ating kaaway ng dyablo. Ayaw niya na marinig ng mga tao ang pangalan ni Jesus. Ayaw ng kaaway na marinig ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ang kaligtasan, ang pag-asa, ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ayaw nilang marinig ng mga tao dahil pag narinig ang pangalan, ang makapangyarihang pangalan ni Jesus, mayroong nagbabago. Kaya hindi natin mapigil ang himala na siyang nagpapatunay, nagpapatotoo sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya gusto nilang pigilin ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya bakit? Dahil anong mangyayari pag ipinangaral ang salita ng Panginoon? Pag narinig ng tao ang pangalan ng Panginoon, ano nangyayari? Mayroong dumadating ang pagkaunawa. Dumarating ang pananampalataya. Di ba faith comes from hearing? Kaya nga bilang born again, yun yung ating obligasyon na ipangaral ang salita ng Panginoon. Dahil noon, nangaral ka lang sa classmate mo. Hindi niya kilala si Jesus. Akala niya si Jesus ay simpleng hero lamang, hero figure lamang. Bayani lamang. Pero dahil ipinangaral mo ang sarili mong testimony, ang sariling kabutihan na ginawa ni Jesus sa iyo, siya rin ngayon ay nakakilala sa Panginoon at naglilingkod na sa Kanya. May power ang name ng Panginoon. Siguro katrabaho mo, na-sharean mo ng Word of God. At nung narinig niya, nagkaroon ng kumilos ang power ng pangalan ng Panginoon at hinipo ang kanyang puso. At ngayon kasama mo na siya na naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Napakabuti. Kaya yun ang pinipigil ng kaaway. Kaya yun ang binibigay niyang takot sa mga believer na hindi mangaral sa mga tao, na mahiya, na matakot. Kasi pag hindi tayo nangaral, napipigilan yung himala na kayang gawin ng pangalan ni Jesus. Faith comes in the name of Jesus. Sabi ng John 14 nga, verse 13 to 14, anuman ang hingin ninyo sa pangalan ko. Kaya ayaw ng kalabang marinig ang pangalan ni Jesus kasi mayroong power sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, gagawin ko. Verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay gagawin ko. Kita mo? Hello? Naintindihan ba natin yun?
Ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Ano mang kailangan mo ngayon, ano mang need mo ngayon, tumawag ka sa pangalan ni Jesus. At sabi ni Jesus, ibibigay ko sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, yun ang gustong burahin eh. Pangalan ni Jesus eh. Yun ang gustong burahin ng Diablo eh. Di ba? Kita nyo, sa Christmas, para masimplify, Xmas. Tinatanggal yung pangalan ni Christ. Xmas na, Merry Xmas. Oh, tuwing Christmas, minsan masikat pa si Santa Claus sa mga bata kaysa kay Jesus. Kaya pinapalitan. O kaya yung Jesus, gusto niyang tawagin yung Jesus na tao lang. Walang power. Hindi yun. Hindi yung Jesus na yun ang pinaglilingkuran ng mga born again. Amen? Yung Jesus na makapangyarihan na bumangon mula sa kamatayan. Yun yung gusto nilang pagmukain ng mga relihiyon. Na yung Jesus weak. Na yung Jesus tao lang. Kasi gusto nilang burahin yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Pero alam mo, sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi nila yon kayang gawin. Kahit anong gawin, hindi nila mapipigil. In fact, sa Acts, makikita natin sa Gawa, yung book na yan sa Biblia, yung power ng pangalan ng Panginoon ang kumilos. Kumilos ang Holy Ghost dahil sa pangalan ni Jesus. Nung napuspos sila ng banal na spirito, nagsalita sila ng ibang wika, nag-speaking in tongues sila, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, kumilos ang Holy Spirit. Nagkatipon sila, walang ibang dahilan kung hindi nagkaisa sa pangalan ni Jesus. Tayo ngayon narito sa church, walang ibang dahilan nagkakaisa upang paglingkuran at sambahin ang makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus. Bakit ka ba nandito ngayon, kapatid? Dahil may networking? Dahil may bigayan ng bigas pagkatapos? May libreng kape, may pandesal? Hindi. Narito tayo, nagkaisa tayo, walang ibang dahilan dahil sa pangalan ni Jesus. Kaya may unity. Sa Acts, maraming may sakit ang pinagaling sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sa Acts, maraming sinasapian ng demonyo, ng diablo ang pinalaya sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Hanggat ipinangangaral mo ang salita, ang pangalan ni Jesus, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya yun ang gustong-gustong pinipigil ng mga tao. Pero anong nakikita ng kaaway? Pero anong nakikita natin sa culture ngayon? Even sa mga nagpapakilalang Christian culture ngayon, nahihiya na silang banggitin yung pangalan ni Jesus. Oo, binabanggit nila, may Diyos. Minsan nangangaral sila sa labas, sa mga bus, ganyan, nangangaral sila. Salamat sa Diyos. Salamat sa tao sa itaas. Tao sa itaas, sino yun? Pansin niyo yung culture ngayon, ayaw pangalanan. Yung tao, nagpapasalamat ako sa tao sa itaas. Nagpapasalamat ako sa nasa itaas. Ano yun? Daga? Ano yun? Lizard? Butiki? Nakita mo sa taas. Bakit ayaw nilang banggitin yung pangalan na makapangyarihan sa lahat? Kita niyo yung ginagawa ng sanlibutan? Pinipigil. Dahil alam nila na pagka sinabi, pag tinestimony ang pangalan ni Jesus, maraming tao ang magkakaroon ng kaligtasan. Pero tayong mga born again, mga kapatid, hindi natin kinakahiya ang pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi dito sa Philippians 2, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat
ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Lahat ng tao, lahat ng ninalang, angels, people, mga tao, even mga demons, lahat mga kapatid ay maninikluhod at sasamba sa pangalan ng Panginoon. Kaya Roma number 1, the name above all name. The name above all name. Walang ibang ihigit na pangalan sa pangalan ni Jesus. His name is above every sickness. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Cancer, mga lahat ng natatapos sa TIS, diabetes, arthritis, ano pa ba? Lahat ng may TIS sa dulo. Almoratis, ay meron ba yun? Iba pala yun. Ano mang sakit kaya ng Panginoon pagalingin? Depression, hallelujah. Anxiety, kayang solusyonan ng Panginoon. Mga problema, anong problema mo ngayon? Kayang solusyonan niya ni Jesus. Bills, mga bayarin. Financial needs, kaya ng Panginoon. His name is above every other name, above every demons, above every sin, and above every death. It means it has the authority over that situation. Yung pangalan ni Jesus, anumang sitwasyon mo ngayon, ay may authority. Anumang kalagayan mo ngayon. Si Jesus lang ang kailangan natin, mga kapatid. Hallelujah. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Noong Thanksgiving celebration natin doon sa napuntahan ko sila, kapatid natin doon sa likod, sila Brother Glenn. Sabi ko, ba't malungkot kayo? So, kasi, yung anak ko, bigla sumama yung pakiramdam. Iyak nang iyak, di mapakali. Silang dalawa mag-asawa, nandun sa likod sa may pinto. Parang uuwi na lang kasi nga wala sa mood yung anak nila eh. Sabi ko, ano nangyari? Ganito daw, wala daw sa mood. Nakayakap lang, ayaw kumain. Masakit ang tiyan. Sabi ko, ano naman to? Sayang naman kasi nakasakasiyahan tayo, nawawala talaga yung enjoyment eh. Sabi ko, mag-pray tayo, manalangin tayo. Pray kami. Jesus name, rebuke ko yung bata, nag-pray kami. Tapos wala na yan, mamaya, pagalingin na yan ni Lord, kahit ano pang cause niya. Pray lang kami, tapos wala lang yun. Maya pagbalik ko, nagtaka ko yung bata, kumakain na ng ice cream. Sabi ko, kita mo na? Di ba? O bilis umepek yung name ng Panginoon. O ngayon, masaya na sila, nag-enjoy na sila, mag-asawa. Na-enjoy na nila yung event, yung Thanksgiving. Kaya, anumang sitwasyon natin, yung pangalan ni Jesus ay nandoon sa above, doon. Kahit anong sitwasyon mo ngayon, down ka, iniwang ka. Ha? Nakipag-break yung jowa mo. Niloko ka. Rinigaluhan mo ng screenshot. Malungkot ka ngayon. Depressed ka, na-stress ka. Pero alalahanin mo yung pangalan ni Jesus ay above dyan sa sitwasyon ng buhay mo. Kaya sabi ng Philippians 2 verse 10 nga, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay lahat luluhod at magpupuri sa pangalan ni Jesus. One time may nagpa-pray sa akin, madaling araw, galing sa overnight prayer meeting. Ganon din. Pastor, yung anak ko, biglang sumama yung pakiramdam. Sabi niya, kanina,
Naglalaro lang sa labas. Pag-uwi, iba na sa papakiramdam. Di kami makatulog, 3:00 na, ganun, madaling araw na, masama talaga pakiramdam. Sabi ko, mag-pray tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. So, nag-pray kami through phone. Kasi ganun yung pastor eh. Minsan kahit anong oras, on call eh. Kahit patulog ka na, pero may kapatiran na kailangan ng prayer. Kailangan nandun, trabaho namin yun. So nag-pray kami through phone. Sige, ganito, pray. Parinig mo, i-loudspeaker mo. Pray in the name of Jesus. Kung ano mang cause nito, kung ano mang cause ng sakit, karamdaman, renebuke namin in the name of Jesus. Sabi ko, Brad, huwag niyong dadalhin sa mga mga mananawas, yung mga mangkipwing. Huwag niyong dadalhin siya kasi hindi yan power na galing sa Panginoon. Yung iba, gumagaling nga sa mga ganyan, yung mga faith healer na hindi talaga sa Panginoon. Gumagaling pero bumabalik, mas malala na. Sabi ko, huwag mong dalhin dyan. Huwag mo, manalig lang tayo sa pangalan ni Jesus. Yung Jesus na nagligtas sa'yo, yung pinaglilingkuran mo. At sabi niya, after namin mag-pray, sabi, salamat sa Panginoon. Nag-message siya, Pastor, okay na yung bata, okay na. Bumuti na yung kalagayan. So palakpakan natin ng Panginoon. Yung power ng name ni Jesus. Above sa anumang sitwasyon na meron tayo. Kaya manalig tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Ako ba yung nagpagaling? Hindi. Nag-pray lang ako. Nanampalataya lang ako. Nanalig lang ako. Nanalig din yung mga kasama kong nagpipray doon sa sitwasyon na yon. At dahil doon kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon at nagbigay ng pagpapala at tagumpay sa buhay ng mga nananalig sa Kanya. Hallelujah! Roman number 2, His name has a power to heal and restore. Yung power ng pangalan ng Panginoon ay may kapangyarihan. Yung pangalan ni Lord may power na magpagaling at mag-restore, magpanauli ng kung anumang nasira sa buhay ng tao. Kaya sabi dyan sa Acts, yung binasa natin yung lumpo, sabi ni Pedro, in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. At ano nangyari? Yung lumpo tumayo, lumakad, tumalon-talon at nagpuri sa Panginoon. Hindi dahil makapangyarihan si Pedro, kung hindi dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na makapangyarihan. Kaya sa panahon natin ngayon, yung power ni Lord hindi nagbago. 2,000 years ago, kung paano naging makapangyarihan ang pangalan ni Jesus, ganun din ngayon, sa henerasyon natin ngayon, makapangyarihan pa rin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya panghawakan natin yan. Pag may problema ka, huwag ka kagad tatawag sa kapitbahay, tumawag ka muna kay Jesus. Lumuhod ka muna sa tuhod mo, manalangin ka muna. Hindi pag may problema ka, punta ka kagad sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, mangungutang ka kagad. Hindi. Unang-una mong gagawin, tumawag ka kay Jesus. Tumawag ka kay Jesus. Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa Kanyang pangalan. Kaya nga kahit anong kasamdaman, cancer, depression, addiction. Ano ba yung addiction mo na hindi mo matalikuran? Na umaalipin sa'yo. Kaya mo yung pagtagumpayan sa pangalan ni Jesus. Ikaw ba ay broken-hearted? Ikaw ba ay broken family? Kayang buuhin uli ng Panginoon. Yung mga palagay mong nawasak, nasira, nawala, kayang punuin ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Kaya hanggang ngayon, yung power ni Jesus ay may kapangyarihan. There's power in the name of Jesus. May awitin nga, there is power in the name of Jesus. Diba? To break every chain, break every chain, break every chain. Ano ba yung chain na pumuposa sa'yo na hindi ka makakilos, na hindi ka maging malaya? Kaya kang palayain ng ating Panginoon. Hallelujah. Number 3, power of
Power to deliver and break chains. Power to deliver and break chains. Kaya tayong iligtas, i-deliver, at palayain sa anumang nagpapaalipin sa atin. Naalala ko nung nasa Mindanao ako, may time din doon na tinawagan kami, nagpatulong sa amin dahil merong member ng family nila, in fact nanay nila, ay sinasapian ng evil spirit. No? In other short, sinasapian siya ng masamang spirito. Pagdating namin doon sa bahay, grabe yung ali, talagang malakas. Hinawakan siya, kaliwa, kanan, apat halos ang umahawak sa kanya. Binawasiwas niya lang na ganun. Sabi ko, hindi talaga to basta-basta kasi hindi yun kayang gawin ng ordinaryong tao lang eh. Sabihin, meron talagang, sumasapi sa kanya. Pero anong ginawa namin? Nanalangin kami, rinebuke namin yung evil spirit. Yung demon-possessed na tao, pinanalangin namin, in the name of Jesus. Una, pumapalag-palag pa, nakikipagtitigan pa, naglilisik yung mata, parang kala mo, pulang-pula eh. Kala mo, bangag eh. Naglilisik sa'yo, may mga ugat-ugat pa yung mata. Pero alam mo mga kapatid, hindi magwawagi kailanman sa pangalan ni Jesus ang kapangyarihan ng dyablo. Renebuke namin, renebuke. At pagkatapos, nawala! Kasi ganun yung demonyo eh. Hindi niya kayang tagalan yung pangalan ni Jesus. Pag may demons, may naramdaman ka parang evil spirit sa paligid mo. Sa spirit mo, nakaramdam na something na parang Pero once nasabihin mo yung magic word, ika nga, in Jesus' name, lahat yan tatakas. Hindi nila kayang tagalan yung pangalan because there's authority, there's power in the name of Jesus. Kaya nung pinag-pray namin, nawalan ng malay. At parang hapong-hapo pagkatapos nung wala na yung masamang spirito. At wala nang kalatoy-latoy pagkatapos. At salamat sa Panginoon nung nahimasmasan, pinainom ng tubig, bumalik sa normal niyang pagkatao. Hanggang ngayon, di na bumalik. Kilala ko yung tao. Personal na kilala ko. Hanggang ngayon, buhay, makakapag-testify yun. Maayos na yung buhay ngayon. In fact, nasa ibang bansa na nga. So sabi ko, there's deliverance. There's power in the name of Jesus. Hindi makakapigil, kailangang yumuko ang lahat ng masasama sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa Acts 19 nga mga kapatid, meron ditong nanggaya. Di ba? Ng power. Narinig nila, nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Ginagaya-gaya nila. Sa Acts pa rin, Acts chapter 19. Ginagaya-gaya nila. At ano nangyari? Sabi dito sa verse 15, Acts 19 verse 15, sinagot sila ng evil spirit kasi may sinasapian din. Pumunta sila. Ginaya-gaya nila, kunwari nag-pray din sila, ginagaya-gaya nila yung mga apostol. Ano nangyari? Verse 15, subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, sabi ng demonyo na nandun sa tao. Kilala ko rin si Pablo. Kilala ko rin ang mga taga-bakmi. Pero anong sabi? Ngunit, sino kayo? Verse 16, at sila'y nilundagan ng lalaking sinapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Hindi umepek yung power ni Jesus sa kanila. Bakit? Kasi yung heart nila, nagbibiro lang. Nagloloko. Wala silang totoong faith. Hindi umeffect yung name ni Jesus. Bakit? Kasi hindi nila kilala kung sino talaga yung pangalan na ginagamit nila. In other words, hindi umeffect yung name ni Jesus. Bakit? Kasi wala silang personal relationship kay Jesus. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay na anak ng Panginoon, tunay na naglilingkod ng tapat sa Diyos, ang power ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay e-epekto sa buhay mo. Bakit? Walang evil spirit na hindi pwedeng tumayo in between o sa harapan mo. Para kang binigyan ni Lord ng credit card. Oh, gamitin mo to.
Pero yung credit card, hindi nakapangalan sa'yo, nakapangalan kay Jesus. O ano yan ha? Ano yan? Tawag yan? Limitless. Ano ba tawag doon? Wala akong credit card eh. Kumbaga walang limit. Ayoko magka-credit card kasi ayoko magkautang. So, credit card, parang binigay sa'yo ni Lord. Nung nag-born again ka, o ito, gamitin mo. Nakalagay doon, Jesus Christ of Nazareth. Kahit anong pangangailangan mo, gamitin mo lang yung pangalan ni Jesus at siguradong tutugunin ng Panginoon anumang pangangailangan mo, limitless. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos! Woo! Kaya nga, change break when His name is called. Addiction. Nakakawala ka dyan. Ano bang addiction mo? May bisyo ka? Kaya mo yan. Gamitin mo yung pangalan ni Jesus. Hallelujah! Meron ka bang guilt sa sarili mo? May past ka na hindi mo binabangungot ka, binabalik-balikan ka ng maling nakaraan na nagawa mo sa buhay? Kailangan mo si Jesus Christ upang mapagtagumpayan yan. Meron ka bang ikinakahiya? May shame ka ba sa buhay? Na pag tuwing naalala mo, nahihiya ka, kaya hindi ka makakilos, hindi ka makapag-move on, hindi ka makagawa sa gawain ng Panginoon. Gamitin mo ang pangalan ni Jesus. At ikaw ay i-restore ng ating Panginoon. So, Jesus conquered sin, conquered death, conquered grave. Walang hindi kayang makonquer ang tao na may Kristo sa buhay. Hallelujah. Number 4, power to save. May awitin nga na kinuha sa Proverbs, di ba? Na the name of the Lord is a strong tower. Yung pangalan ni Jesus, magiging kanlungan mo sa oras ng pangangailangan. Strong tower yun. Pag may pangalan ka, naalala mo, Jesus, para kang may nandun sa strong tower. Protektado ka. May isang ali nga na umuwi siya gabi. Ngayon may 2 holdapper pala na nag-aabang sa kanya nung sa dilim. Nung nasa area na siya ng madilim, ano ginawa sa kanya? Hinatak siya. Balak pa yata siyang gawa ng masama. Inano siya, talagang pinagawakan siya. Pero anong nabanggit niya? Sabi niya, in the name of Jesus. Nung nabanggit niya yung pangalan ni Jesus, kumalas yung isa. Nabigla. Inulit niya, in the name of Jesus. Yung pangalawa, kumalas din. At ano nangyari doon sa 2 tao? Nagkulasan, nagtakbuhan. Nung pagkatapos niyang mabanggit ang pangalan ni Jesus. Ngayon, pinaimbestigahan, nahuli yung mga nagbalak sa kanyang gumawa ng masama, nahuli. Ngayon, nung nasa presinto niya, pinakita sa kanya, yan ba yung nag-ano sa'yo? Sabi niya, opo, yan po yung mga nang-ano sa akin. Yung humawak sa akin at hinatak ako sa madilim. Sabi niya, yan pong 2 na yun. Ngayon, nahinuli na ng mga pulis, tapos sabi nung 2 na curious, sabi niya, ma'am, sandali lang, nung ginagawan ka namin sana ng masama, sino ba yung 2 taong malaking katabi mo? Sabi nung ali, wala naman akong katabi. Sigurado ko yun yung anghel ng Panginoon na nagpakita doon sa mga taong masasama sa oras ng kailangan mo, sa oras ng danger, sa oras ng panganib. Pag nabanggit mo ang pangalan ni Jesus, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos at kaya kang iligtas. Power of Jesus has a power to save. May kapangyarihang magligtas. Pareho sa physical at sa spiritual. Kaya sabi sa Acts 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya si Jesus lamang ang kaligtasan. Paulit-ulit ko nga sinasabi, hindi relihiyon. Kalukuhan yung sinasabi, magpa-member kayo sa amin, sigurado ligtas kayo, magsimba lang kayo sa church, hindi nyo naman kailangan mag-born again. Magpa-member lang kayo, pumunta lang kayo dito. Magpalista lang kayo, kahit hindi kayo magbago sa labas, okay lang. Hindi yun totoo. Hindi ka maliligtas ng relihiyon, hindi ka maililigtas ng sekta, hindi ka maililigtas ng kung sinong mga nagyayabang na sila lang daw ang maliligtas. Dahil ang totoong kaligtasan ay nasa pangalan na kay Jesu Kristo lamang.
Yung Jesus na hindi lamang tao, kung hindi yung Jesus na makapangyarihan ng pangalan na nasa langit. At yun ang nagligtas sa iyo, kapatid. Hallelujah! Romans 10 verse 13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Dahil sa sinabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya kapatid, tawagin mo ang pangalan ni Jesus. Lumapit ka sa Kanya. Number 5, power in prayer. John 14, 13 to 14, binasa natin kanina. Whatever you ask in my name. Sabi ni Lord, whatever you need, whatever you ask in my name, I will give it to you. Tingnan mo, napakabuti ng Panginoon na pinaglilingkuran natin. Ano ang kailangan mo, kapatid? Si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa iyo niyan. Kaya, ngayon ang tanong, meron ba tayong tunay na relasyon sa Panginoon? Kilala ba natin si Jesus o kilala lang natin siya sa pangalan pero hindi natin alam paano gamitin ang power, ang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon? Mga kapatid, ngayon kung wala ka pang tunay na relasyon sa Panginoon, huwag mo nang sayangin. Huwag mo nang sayangin ang oportunidad na magkaroon ka ng full 100% benefits ng power ng ating Panginoon. Ngayon pa lang, bago mag-2025 o 2026, pagkatapos ng 2025 sa 2026, huwag ka nang matagal. Maglingkod ka na sa Panginoon. Dahil totoo, tunay ang pangalan na iyong pinaglilingkuran, walang iba kung hindi ang pangalan ni Jesus. Siniling ko nga pong tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin siya. Hallelujah! Woo! Jesus! Name that's above every other name. Ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Hallelujah! Pasalamatan natin ang Lord. Pasalamatan natin ang Diyos sa 2025. Yung pangalan ni Jesus na nagpagaling sa ating mga karamdaman. Yung pangalan na nagpalaya sa atin mula sa kahirapan. Yung pangalan na nagligtas sa atin. Hallelujah! Purihin mo ang Diyos. Woo! Jesus! Jesus! Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ang pangalan na nagbigay ng kaligtasan sa sanlibutan. Ang pangalan na tapat at hindi nagbago. Ang pangalan na kahit ilang beses mong itakwil, ilang beses mo talikuran, nanatili pa ring tapat at totoo sa iyo. Walang ibang pangalan na makakagawa nun kung hindi pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, pasalamatan mo ang Diyos, kapatid. Hallelujah. Oh. Hallelujah. There's a power in the name of Jesus. Come on, church, sabitan mo ang Diyos. There's a power in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. There's a power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every There's a power. Awitan mo ang Diyos. Hallelujah. There's a power in the name of Jesus. There's a power in the name. There's a power. Yes, Lord. In the name of Jesus. There's a power. There's a power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There's a power. Kung may gusto ka ngayon sa buhay mo,
Kung gusto mong lumaya sa'yo, kung gusto mong lumaya sa anumang bagay na umaalipin sa'yo, ito ang pagkakataon mo na tumawag sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! There's a power in the name of Jesus. Break every chain. Yes, Lord. Break every chain. Yes, Lord. Break every Oh, chain. there is power in the name. There's a power in the name of Jesus. There's a power in the name. There's a power in the name of Jesus. There's a power in the name. There's a power in the name of Jesus. So break every chain. Break every chain. Break every chain. There's a power. There's a power in the name of Jesus. There's a Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.